So mga bagay na hindi sinasabi ng isang lalaki kung bakit kanya kayang tiisin. Okay? So mga kamamay, kung ikaw man sa inyong relasyon ay hindi niya mini-message o palagi kanyang tinitiis, isang linggo na ang nakalipas pero hindi pa rin siya nagpaparamdam. So ano nga ba yung mga dahilan kung bakit niya to nagagawa? Ano ba yung mga bagay na kanyang pinagdadaanan kung bakit kanya tinitiis ng ganito? Sa video ito mga kamamay, sasabihin ko sa inyo yung mga dahilan kung bakit kinakaya ng isang lalaki na tiisin ka. Okay? So mga kamamay, wag na natin masyadong patagalin to. So ano nga ba yung number 1 na dahilan? Dahil sa palagi kayong nagsisihan at nagtatalo. Siguro sa dami na ng problema na inyong pinagdadaanan, sa dami na ng mga challenges, sa dami na ng mga kinakaharap nyong kasawian sa inyong relasyon, palagi na lang kayong nagtatalo, palagi na lang kayong nag-aaway, away-bate, na nakasundo ang isang linggo na walang awayan, lagi na lang sigawan, bangayan, hanggang sa ang isang lalaki ay napagod, hanggang sa ang isang lalaki ay narinde, hanggang sa ang isang lalaki ay naubusan na ng pagtitimpi sa iyo. Kaya sa halip na saktan ka niya, kaya sa halip na bungangaan ka niya, ang ginawa ng isang lalaki ay tiniis ka na lang. Hindi ka na niya i-message, hindi ka na niya tinatawagan. So kapag ang isang lalaki ay naumay sa kadadakdak mo, sa katatalak mo, sa kasisisi mo sa kanya, okay, ang mga yan ay hindi nagpaparamdam. Kaya ang mga yan ay tinitiis ka dahil sa mga bagay na yan. Ayaw nyo nang makipagtalo. Ayaw nyo nang makipagsisihan. Kasi nga wala din namang pupuntahan ng inyong usapan. Ayaw mong magpatalo. Ayaw mong aminin ang iyong pagkakamali. Kaya mga kamamay, kaya ang isang lalaki ay ganyan sa'yo ngayon. Kaya ang isang lalaki ay naging cold sa'yo ngayon is dahil palagi kayong nagtatalo at nag-aaway. So number 2, dahil sa gusto mo na niyang mapag-isa. Yes mga kamamay. Ang isang lalaki mga kamamay, gusto rin niyang masolo ang isang bagay o ang kanyang sarili. For example, meron siyang mga bagay na hindi niya na nagagawa simula nung kayo ay naging mag-asawa o simula nung kayo ay naging magjowa. For example, nakilala mo ang isang lalaki na mahilig maglaro ng basketball. Nakilala mo ang isang lalaki na mahilig mag-alaga ng manok. Pero nung kayo ay naging mag-asawa, nawala na yung mga bagay na yun sa kanyang sarili. At ngayon, namimiss niya itong gawin. At ngayon, hinahanap niya ito sa kanyang sarili. Well, mahirap yun sa pakiramdam ng isang lalaki. Yun ang kanyang kasiyahan, although mag-partner kayo, masaya siya sa inyo. Yun nga lang, may mga bagay din siyang gusto ring gawin sa inyong relasyon, okay, para mas maging masaya siya. Gusto niyang isabay yung kanyang hilig, yung kanyang paglalaro ng basketball, yung kanyang pag-aalaga ng manok, o kung ano pang kanyang gustong gawin sa kanyang buhay, kaso nga lamang may humahadlang. Ikaw o ang inyong relasyon. Kaya mga kamamay, gusto rin ng isang lalaking mapag-isa, gawin yung mga bagay na gusto at hilig niya para sa ganon, maging masaya siya. Kaya kanya minsan tinitiis dahil nga namimiss niyang gawin yung mga bagay na yon. Pero kung yan ay napag-uusapan ninyo mga kamamay, kung naiintindihan mo kung bakit paminsan-minsan ay hindi kanya nakakasama dahil sa inuuna niya o dahil sa nagbibigay din siya ng oras sa ibang mga hilig niya, sana maintindihan mo yon. Para sa ganon, hindi kayo nag-aaway, hindi kayo nagkakasakitan, hindi kayo nagkakareklamuhan, at hindi kayo nagkakasigawan, dapat matutunan yung pag-usapan yan. Kaya minsan ng isang lalaki, mas pinipili pang hindi magparamdam muna sa inyo para magawa yung mga bagay na yan. Okay? Namimiss din niya yan eh. Kaya gusto niyang mapag-isa minsan kasi magagawa niya yung mga ganong klase ng bagay. Okay? Kaya mga kamamayan, ang isang dahilan kung bakit tinitiis ka ng isang lalaki, yun ay dahil gusto niyang mapag-isa. So next, dahil sa nawala na siya ng gana sa iyo. Nakakalungkot mo itong isipin. Pero ang isang lalaki kapag nawala na yung gana niya sa iyo, sa inyong relasyon, talagang titiising ka niya.
Bakit? Kasi kapag magme-message siya sa iyo, ang dami mong demand, ang dami mong hinahanap, ang dami mong pakiusap sa kanya, o palagi na kayong nagkakaaway kapag nagme-message kayo sa isa't isa. Kaya mas pinipili na lang niya na hindi magparamdam para hindi magkaaway kayo, para hindi magkasakitan, para hindi magkatampuhan. Kasi minsan nasa inyo rin ang problema mga girls. Kung bakit ba hindi nyo magawa sa inyong sarili na hindi na lang maging tahimik at wag na lang ungkatin yung mga nakaraan. Oo, nakagawa ng pagkakamali ang isang lalaki. Nang babae siya, pero hindi naman daw niya sinasadya. Bakit hindi nyo tanggapin na ang nangyari sapagkat wala din namang mangyayari eh. Kung mahal nyo ang isang lalaki, tanggapin ninyo. Huwag nyo nang hukayin pa, huwag nyo nang halungkatin pa ang mga nangyari at huwag nyo nang ibalik pa. Kasi diyan nagsisimula ang away eh. Kaya ang isang lalaki ay nawawalan ng gana sa iyo. Kaya ang isang lalaki ay nagiging cold sa iyo. Sapagkat kung kayo ay magkakausap, lagi na lang puro away, puro sisihan, mas mabuti pang wag na lang magparamdam. Para sa ganon, ang isang lalaki ay tahimik. Para sa ganon, ang isang lalaki ay nasa maayos na sitwasyon. Isang dahilan talaga mga kamamay kung bakit hindi nagpaparamdam sa iyo ang isang lalaki is dahil nga nawala na yung gana niya sa iyo. So, wala na dapat sisihan. Kung may sakit, may pighati pa rin nararamdaman, wag muna dapat kayong mag-usap. Palamigin nyo muna. At kapag namimiss mo na siya, okay, ikaw na yung mag-insist na mag-message sa kanya na sabihin mo, hindi ka nagalit, hindi ka natampo. Para sa ganun, alam ng isang lalaki, okay, ang kanyang dapat gawin. Para ang isang lalaki ay muling magbigay ng gana sa iyo, para muling magpakita ng pagmamahal sa iyo, kailangan tanggap mo na siya. Kailangan okay na sa iyo ang lahat ng nangyari. So next, dahil meron siyang problemang kinakaharap at pinagdadaanan. Napaka-common nitong dahilan na itong mga kamamay kung bakit hindi nagpaparamdam ang isang lalaki. Unang-una, meron siyang pansariling problema na ayaw niyang sabihin sa iyo dahil sa pagmamahal niya sa iyo. For example, meron siyang family problem. Merong financial problem sa kanyang family. Kailangan ng pera dahil uupirahan ang kanyang tatay. Kailangan ng ganitong klase ng gamit na dapat bilihin pero walang pambili. Hindi alam kung saan kukunin. So may mga ganyang bagay yung pansarili bang problema na ayaw niyang sabihin sa iyo dahil ayaw kanyang masaktan, ayaw kanyang mapasama. Okay? Sa pag-iisip at may stress ka din. Kaya iniiwasan ng isang lalaki na i-message ka dahil nga meron siyang pinagdadaan ng problema na siya lang yung makaka-solve nito, na siya lang yung makakalutas nito. Kaya bilang isang babae, wag mo nang magtampo. Wag mo nang magtanim ng sama ng loob kung bakit ang isang lalaki ay hindi nagpaparamdam sa iyo. Dahil meron siyang mas pinaprioriting problema, meron siyang mas kinakailangang harapin na problema, at kulang lang siya sa paliwanag. Sabihin ng ibang mga kalalakihan na under ng ganitong klase ng sistema, saka na lang nila sasabihin kapag okay na. Which is nag-aalala naman talaga ang isang babae sa inyo, okay, kung hindi nyo sasabihin. Kaya kung meron mang problemang ganyan dahil kayo ay mag-asawa, mag-jowa, pwedeng sabihin mo naman sa kanya. Huwag mo lang bibiglain, sabihin mo ng mahinahon. Para sa ganun, ang isang babae rin ay hindi nagtataka, hindi nagtatanong, hindi nagagalit, hindi naiinis, at bilang isang lalaki kung willing ka din naman tulungan ng isang babae, di mas maganda. At least may endorsement na naganap. At least walang paghahanap, walang pagtatanong, malinaw at clear ang lahat para walang maging problema sa inyong relasyon. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan nyong malaman kung bakit ang isang lalaki ay tinitiis kang hindi i-message. So sana nakatulong ito. Kung nakatulong sa iyo, mag-comment ka naman kahit ano at shoutout kita next video. So paano mga kamamay, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.